Alright. A blessed Sunday sa ating lahat. Grabe, no? Nararamdaman niyo na ba ang simoy ng hangin? Burmans na nga talaga. A blessed Sunday to everyone. Para sa mga nakikinig sa iba't ibang panig ng mundo, magandang buhay, good morning, good afternoon, good evening. Sa mga nasa kabilang panig naman, kumusta? Yung mga nasa norte, ano ba sila? Konnichiwa, Ohayo gozaimasu. Yung mga nasa south pa, southern pa, ano ba? Maayong buntag? Maayong gabi. Ang daming lingwahe, no? Pero of course, no, ano bang meron ngayon? Of course, we have our weekly fellowship or our spiritual gathering. Ayan, para sa mga nanonood sa live, magandang buhay sa inyo. Of course, baka yung iba nagtataka, bakit tayo merong ganito? Of course, nagkakaroon tayo ng ganito as a bonus. Online franchise pa rin po ang pinasok nyo because we really believe na no matter what we face in life, God is the answer, right? Diba? He wants us to turn to Him. Each one of us really matters to God. What an amazing God, diba? Na gusto niya laging involved sa mga buhay natin, bawat isa. And of course, I'm sure, baka palaisipan sa'yo, paano ba ako magiging close kay God? No? So, seeking intimacy with an invisible God is really a challenge. Kasi hindi mo siya nakikita, no? Hindi mo nararamdaman pa siguro. Well, it takes time. No? Hindi tayo sanay, we're not used to it. But God says, come and talk with me. Kaya ka nanonood ngayon. Hindi aksidente yan na pumasok ka dito sa Zoom. Nandiyan ka ngayon sa Facebook Live. Because Jesus made the way for that to happen. So, just be intentional. Stick with it. No? Walang mali dyan. Get around others who can help you. And above all, be assured that God invites you to grow deeply in your relationship with Him. Our great God cares about you so much, no? Na iniimbitahan ka niya ngayon to take baby steps. Yes, baby steps. Ang mahalaga magsimula. To get to know Him more intimately. Again, this is open for all. This is a safe space. No specific religion. Just pure relationship with God. No, so sisimulan natin to with our grateful Genesis or our grateful beginning. Ako, syempre, pinagpapasalamat ko agad. Itong pagsasama-sama na naman natin. So, I really look forward at talagang parte na to, no, ng Sunday ko, hindi na to pwedeng mawala. And I'm really grateful as well, no, for each one of you for making time here. Kasi syempre, alam ko may kanya-kanya kayong ginagawa, may kanya-kanya, it's a family day today, di ba? Pero you still chose to be here, no? And I'm also grateful for the life, no? The gift of life na binigay niya sa atin because every day is a blessing, no? Sabi nga kanina doon sa aming webinar, take advantage of your advantage. Actually, advantage mo yan na nagising ka ngayon. Di ba? Advantage mo yan na nandito ka ngayon, nakakapagsalita ka, nakakakita ka, nakakaamoy ka, you're healthy, you can still do things na every time na lagi kang madadown or malulungkot ka sa mga bagay na wala ka, always check your heart and always think na laging blessed ka pa din, no? Kasi meron pa ring laging may mas no? Laging may mas either mas blessed sa'yo or may mas nakakaangat. I'm back. Ano nangyari? Ayan, so ganun talaga, live na live, o, 'di ba? Alright, so I'm back. Sabi ko nga, no, pinagpapasalamat ko na nandito ako ngayon at nakareconnect ako. Ayan, nakala ko nabuhay din yung live natin. Yes, we're good. O, diba? Praise God, hindi na disconnect. At kumapit siya. Ayun. Anyway,
ayun lang muna para sa akin. Ang dami kong pinagpapasalamat pero yun na ang pinagpapasalamat ko na ngayon. Meron pa bang gusto mag-share? Ayan, sino pa gusto mag-share? Ayan, wala ba? Going once. Okay. So, syempre, let's move on. Ayan, moving forward to our spiritual gathering entitled Send. Ayun, no? Sakto. Send. To be led by our Pastor Ralph Dulman. Praise the Lord. So, okay na ba ang PowerPoint natin? Yes, okay na. No? Grabe, change title lang pala para maging okay. Grabe talaga yung technology, no? Tama. Anyway, praise the Lord, no? We are here. Thank God. Meron tayong technology na ganito na kahit ano man mangyari, ma-disconnect man, pwedeng bumalik. And also, hindi ma-open yung file, i-change lang pala yung title, pwede nang i-open, no? So, may paraan dahil meron tayong desire to grow in the Lord. Hindi tayo titigil dahil lang sa mga simpleng bagay. Kahit nga hindi simpleng bagay, hindi tumitigil si Lawrence eh. Nawala na siyang cellphone, no? Andito pa rin siya, no? Noon yun, no? This year, tapos na yon. Meron ng bagong cellphone si Lawrence. Sinishare na natin dahil naka-recover na si Lawrence, no? So, grabe, hindi nyo lang alam yung mga behind the scenes na ginagawa ni Lawrence, no? Na kahit hirap na hirap siya, wala siyang boses, nawalan cellphone, na gas-gas yung kotse, mga ganon. Nandito siya sa atin. And so, ako rin nahihiya mag-absent dahil yung host natin talagang hindi pa pipigil. And all I can say is glory to God for giving us opportunities like this, no? So praise God then. I was out of the city, hindi yung out of town eh. Nandito ako city, nandun ako sa town kanina. So as a family, we went to our outreach. Kahit umuulan, nag-preach ako sa picture na makikita nyo sa update ko sa Facebook. Meron akong tuwalya na parang konduktor ng jeep. Pero ganun talaga. Hindi kailangan kahit ganun mukha sa lugar na yun. Yung talagang farm, alam mo yung farm, pag gumanon yung paa mo talagang babaon sa ano yan, sa mga putik, no? Kasi basa, lalo na, alam mo, may miracle na naman nangyari kanina. I-share ko sa inyo lahat. Sabi ko, kasi umaambon yun habang nagpipreach ako. Sabi ko, mag-pray muna tayo. Lord, sana umulan na lang after my preaching. At nakita nga ng anak kong si 11 years old na si Caris. Sabi niya, Papa, after mo mag-preach, bumuhos na malakas. Lahat nagtago na sa kanya-kanyang taguan at kumain na ng mainit na sopas. Oh, next time hindi na ako magpapaluto ng sopas kasi nakikibagay yung ulan. So, praise the Lord, no? So ngayon, nandito na tayo sa send. Ibig sabihin, after tayo maging believer ni Jesus Christ, naniwala tayo sa Kanya, nagpabaptize tayo sa pangalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo, then we include ourselves to a local church. Nandun yung support group natin, small group man yan, mag-Bible study man yan, magsimba man yan, support group tawag doon. After that, i-shape up tayo para i-train tayo, maging leader din. And ito na ngayon, isi-send na tayo para tayo naman ang mag-share ng gospel sa iba. Ganun talaga. Hindi pwedeng manatili tayong baby Christians, no? Na every Sunday na lang, we go to church, tayo ang i-feed. Time will come, dapat ikaw na ang nag-feed ng iba. Ikaw naman ang nag-share ng Word of God sa iba. Kahit hindi man ganun ka alam mo na yung mga terms mo ay talagang malalim or talagang memorize mo yung Bible, hindi naman talagang ganun, kahit di ka umabot sa ganung level, importante, faithful ka when the Lord sends you to preach the gospel. Okay? Because the gospel is about good news. And when we preach the good news, syempre, the people
who will hear the good news will believe in Jesus Christ. Uh, that's a bonus, no? Basta sa atin, i-share lang, maniwala siya o hindi, sa kanya na yung desisyon. Now, ito yung basis natin. Nasa Matthew 28 verses 16 to 20 at Mark 16, 15 to 20. Dito tayo iikot. Ito yung basis ng ating pag-uusap. Now, when we say send, hindi lang naman ito na lalabas ka sa ibang bansa. No? Pero don't forget, ang daming missionaries na pinadala sa ibang bansa kasi wala pang Christianity sa ibang bansa noong unang panahon. Ang dami missionaries. Kaya nga naging Kristiyano rin tayo kasi may mga missionaries din na pumunta sa atin dito sa Pilipinas. So, mga pagsimula ng 1900s, wala pang First World War, kung di ako nagkakamali, nakarating ang mga missionaries dito na mga Western. Okay? Pag sinabi kong Western, hindi to yung Spain, Magellan, hindi yon. Western means ito yung mga Americans at kung iba-iba pang mga lahi na from the West. Iba naman kasi yung Spain. Yun naman, dala nila Catholicism naman yan. Iba yon. So, ang daming missionaries na pinadala. At itong matindi. Buti lang kung pinadala ka sa mga taong civilized. Ang iba, karamihan, pinadala doon sa mga tribo na kumakain ng tao. Alam mo niyo ba yan? Na ang daming nagbuwis buhay para lang umabot yung gospel doon sa mga taong yon na nakabahag pa. Alam niyo ba yon? At ito yung introduction ko sa inyo ngayon. May story ako about isang missionary na pinadala. Yon. Nakita niyo yung sa pinaka-left, si Alexander William. Okay? Isa siya sa mga pinadala sa isang lugar na kanina ni-review ko yung pronunciation kung saan yon. At pinadala siya sa mga taong ito, yung nasa gitna, yung mga blacks. At bago sila dumating dyan, nakabahagyan. Some women walang pantaas. Some men wala talaga. Mga ano lang, mga borloloy, mga ano yung tawag doon, mga necklace, mga ganon. Walang damit. And sometimes, according sa history ng pagdala nila sa isang lugar na ito, ay marami munang namatay na missionaries. Kasi itong mga taong nandito, nasa gitna, talagang pumapatay sila ng mga hindi taga kanila. At itong mga kasama ng missionaries na ito, nakita nyo sa right side na sobrang daming puti. Mga missionaries yan. Pinadala sa, nakalimutan ko paano i-pronounce, pero baka kaya nyo i-pronounce ito po. Okay? Yan. So, imagine, ito yung story ng isang si A.W. Milne or pagpasensya niyo na paano ako mag-pronounce pero A.W. Milne. Ano i-pronounce yan? Okay? Bale, ang nagsulat lang ng isang book about this missionary is si Mark Batterson. Batterson ba? Okay? So, pero ang missionary si A.W. Milne or Milne. Kayo na bahala mag-pronounce. Now, ito yung short story about this missionary. Imagine being so committed to going to the mission field that you bought a one-way ticket, walang balikan, to your destination and packed your worldly goods in a coffin knowing you'd never come home. Grabe yung missionary ito. Ito po ay hindi literal na ang kanyang gamit nilagay niya sa kabaong. Ang ibig sabihin lang nito, nung pumunta siya sa lugar na assignment niya, talagang alam niya marami nang nagbuwis buhay doon na hindi na nakabalik, namatay na. Pwedeng namatay sa sakit, pwede rin na pinatay sila. Kasi alam mo naman, pag uncivilized pa yung isang community, lahat ng strangers sa kanila, ano yon? Parang alam mo na, territorial din yan sila. Now,
That is what this missionary did. Okay? And his destination was the new. Ayan na naman, nakalimutan ko na naman paano i-pronounce to. Alam mo, Lawrence, paano i-pronounce to? 3 syllable to eh. Hebrides. Ikaw na bahala dyan. I-google mo na. Okay? So, balik tayo sa PowerPoint. Nawala ako dun Anyway, so dun siya inassign. Okay? Naintindihan nyo naman eh. Basahin nyo na lang. Oh. Tapos, a destination that had already claimed the lives of every missionary that had gone before. Marami nang namatay. And sabi ng writer about this missionary, si Mark Batterson ang nag-write, that missionary did not fear for his life, for he already had died to himself. Bago pa siya pumunta doon sa kanyang assignment na sobrang tribal pa, no? Uncivilized pa. Although may sarili silang New kanilang Hebrides. kultura, but again, ang ibang missionaries nagbuwis-buhay doon. Now, his ministry lasted for 35 years. Handa na siyang mamatay going there, but naglast siya ng 35 years. Grabe yung plano ni Lord, no? And when he died, the tribe buried him in the middle of their village and inscribed this epitaph on his tombstone. Itong nakalagay sa kanyang nicho. When he came, there was no light. When he left, there was no darkness. Grabe. Naintindihan niyo ba? Ang ganda ng nakasulat sa kanyang nicho. When he came, there was no light. Sobrang dark. When he left, nung namatay na siya, there was no darkness. Grabing impact ng taong to. Pinadala siya ni Lord doon at nagdala siya ng light. Isinabuhay niya yung sinabi ni Jesus, become a salt and become a light to the world. Grabe na. Now, hindi man tayo missionary, pero ito, simplihan na lang natin ang reflection. Ikaw ba, pag pinadala ka ni Lord sa buhay ng isang tao, yung madilim nilang mundo, nagiging maliwanag ba? O, tapos yung pag-alis mo, masabi nilang nakaka-bless yung buhay niya. Talagang na-bless ako sa kanya. Buti na lang pinadala siya ni Lord sa akin. Ganun ba buhay mo? Na madilim ang mundo nila, pero nung dumating ka, dinala mo si Jesus Christ, the light of the world. At hindi na yon nagbago. I mean, hindi na nawala si Jesus sa kanilang buhay. Ang galing na. Isn't it also worth emulating yung itong missionary na ito na pumunta, one-way ticket, walang balikan. And when he left, wala nang darkness sa village na yon because most of the people there believed in Jesus Christ. Are you that kind of person? Sana ganun tayo. Ganun ang prayer natin, Lord, sana maging ilaw ako sa mga tao sa paligid ko. Hindi yung pagdating mo, nandilim yung paningin niya. Nagalit siya dahil dumating ka sa buhay niya. So, pili tayo. Ano ba tayo? Sana ganun tayo, no? Like this missionary, nag-make a difference siya sa village for 35 years. Meron nga, ibang tao, alam nyo, dumadaan lang sa buhay mo 3 minutes, pero nabago ka rin ni Jesus. May mga ganung tao na dumaan lang sa buhay mo 3 minutes, nabago ka na ni Jesus. Or 3 days lang kayo or 3 hours lang kayo nagsama pero parang forever nang nangyari. Ang tagal-tagal mo na siyang kilala dahil nagdala siya ng blessing sa iyo, yung word of God, pinakilala niya si Jesus, di ba? Ang galing, no? Now, why did I started with that missionary testimony? It's because yun ang ating verse tonight, no? Na we will go to Matthew 28. Kilala na natin to. Alam na natin to. But we will read again from verse 16. Pwede ba magbasa si Lawrence? Basahin mo, Lawrence, no? Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus has told them to go. When they saw him, they worshipped him. But some doubted. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me.
Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Okay, nakamute pala ako. Ulitin ko. So, ang ganda ng verse natin, no? Ang ganda ng promise ni Lord na I will be with you till the end of age. Pero ang context nun, He will be with His disciples. Na kung hindi ka pa believer ni Jesus, it's an invitation already to us. Na gusto mo ba na samahan ka ni Lord palagi? Ang problema sa atin, gusto lang natin na samahan tayo ni Lord pag merong problema. Merong story, isang bata, sabi niya, Jesus, samahan mo ako kasi in the middle of the night, gusto niya mag-CR. Eh, nasa baba yung CR, sabi niya, Jesus, hawakan mong kamay ko, natatakot ako. So, though this is a story lang ha, but merong meaning ito. Tapos sabi ni Jesus sa kanya, okay, hawakan ko yung kamay mo. Alam mo, sumama na. Sumama na si Jesus sa kanya. Bumaba na siya sa hagdan. Pagkababa niya sa hagdan, alam mo sinabi ng bata, Jesus, bitawan mo na kamay ko, hindi na ako takot. sa life natin minsan gusto natin si Jesus kasama lang pag takot tayo, no? Or pag may problema, wag nating ganon si Jesus. Hindi naman siya parang ano lang yung bisita lang, pag ayaw mo na, alis ka na. Or pag okay buhay, wala muna siya. Pag hindi na kaya, tawagin siya. Hindi naman ganon si Jesus. Because Jesus desires to be with us forever, eternally. Okay. So, now, pero again, disciples yon ang konteksto nito. Kaya wag mo i-quote ito kung hindi ka naman believer. Lalo na hindi ka disciple. Ibig sabihin, hindi ka nag-serve. Ang daming tao gusto lang samahan ni Jesus pero hindi willing mag-serve. Now, the 11 disciples, wala na si Judas, nag-suicide na siya, no? They went to the mountain na tinuro ni Jesus. Kasi marami namang mountain sa Jerusalem, no? So, anong ibig sabihin nito? Dito pa lang napaka-obedient nila. Diba? Sabi ni Jesus, maraming mountain dyan pero ito yung gusto ko. Dito kayo sa mountain na to, doon kayo pumunta. O, dito pa lang may obedience na Hindi yung, sabi daw ni Jesus, doon tayo pumunta. Sabihin ni John, sabihin ni John kay Peter, Peter, wag tayo doon, sobrang mataas yun, matarik yun. Dito lang tayo sa maliit na mountain. Jesus, saan ka na? Wala ka naman dito. Hindi ganon. When Jesus meets with us, He is the one setting the place. Hindi yung, Lord, punta ka dito. Meet with me. Dito, sumunod sila kung anong mountain, pupunta sila. Hindi pwedeng, maraming beses sa buhay, tayong gustong magdesisyon. Lord, meet me here. Where na you? Pero sabi ni Jesus, meet me to this mountain. Minsan, gusto natin yung mountain na parang burol lang. Burol. Yeah? Ayaw natin yung mataas. But when the Lord meets us, yung mountain na pinili niya. Ganun palagi si Lord, ha? Doon pa lang may lesson nito, no? But we're still reading the verse, no? When they saw Jesus, they worship Him on that mountain. Pero ito na yun, but some doubted. May na-mention kanina si Lawrence na gusto ko i-recall na sabi mo parang there are times we doubt Jesus, no? But parang ang punto mo, sige lang, join us. Parang hindi ko ma-recall anong sinabi mo, pero ito na yun, no? They doubted Jesus. Pero they went to the mountain where Jesus set na meeting place nila. Naintindihan niyo ba? Dito pa lang may mensahe na na most of the time we doubt Jesus. But just go to that mountain and meet with Jesus. Kasi siya naman ang makakapawi ng doubt natin. Na maging faith ito. At di lang basta-bastang faith. Faith na meron ng obedience.
Kasi ang punto niya, I will send you. Okay? Okay? So ang sinabihan niya na therefore go, alam niyo, merong nagda-doubt doon. And like us, most of the time we also doubt. Jesus, tinawag mo ba ako talaga na i-share tong gospel, na ipakilala kita sa ibang tao? Nahiya ako, Lord eh. Kaya ko kaya? Alam mo, even those who worship Him and those who doubted Him, all of them, they were commissioned by Jesus to go and make disciples. Wag niyong isipin talaga na, Jesus will send those who are trained lang. Yung mga magagaling lang sa Bible, siguro isi-send ni Jesus. Yung talagang parang kapana nila yung Bible, yun lang yung isi-send. No. If you are already a believer of Jesus, Jesus will send you. Wala nang ifs, wala nang but. The Lord will send you. Because may kasabihan din tayo, di ba? Jesus calls the unqualified because He will be the one to qualify you. Di ba? Huwag mong isipin ang tinatawag ni Lord, puro yan qualified. Hindi. Like Peter, James, John, lahat ng mga ito, sakit sa ulo ito ni Jesus. Sino pa? Si Thomas, sino pa? Pero Jesus saved them. Jesus changed them from being a doubter, now a believer and an obedient disciple of Jesus. From being a timid person, a fearful disciple, now courageous enough even to be, even at the point of death, they will not recant their faith. They will share the gospel. They will make disciples. Now, grabe, hindi na sila takot. Grabe. So ito yon. Sabi ni Jesus, kahit nagda-doubt sila at yung iba hindi na nag-doubt, nag-worship na. Sabi ni Jesus, all authority in heaven and on earth has been given to me. Anong ibig sabihin nun? Binibigay din ni Jesus sa kanila. Now, Lawrence, pag sinabihan ka ng presidente ng ating bansa at sinabi, ang authority ko, binibigay ko sa iyo, Lawrence, anong mafe-feel mo? Grabe, mind blown ka na, di ba? Na pagkatiwalaan ka ng authority ng presidente. Lawrence, kung anong decision mo, I will support it. I will give it to you. Lawrence, kung i-expand mo business mo, ako bala. Presidente yon. Ito, King of Kings and Lord of Lords, all authority in heaven and on earth, nasa Kanya at binigay niya sa atin, sa disciples, siyempre, yun yung context. Pero yun na rin yun, kung disciple ka ni Jesus ngayon, He is giving that authority in you because His presence is also in you already. Intindihan niyo? And what kind of authority is that in heaven and on earth? That's very powerful God we have. And He's saying, sagot kita. Just go. Ako bahala lahat. I will save those people but show up. Gusto ko pakita ka rin doon. Sabi niya, the harvest is plentiful but the workers are few. Ano yun? Minsan, pag binasa natin, syempre parang negative, no? More harvest, few harvesters. Parang ano, no? Parang negative, no? Diba? Ang daming ani na souls, konti lang ang magha-harvest. Diba? Pag tiningnan mo, negative yan. Tingnan mo rin sa kabila. Ibig sabihin, kahit few lang ang mag-obey kay Jesus, ang isang harvester makaka-harvest ng hundreds and libo. Makaka-influence ng maraming tao. Yan naman yung good side nun. Na kahit ako lang mag-isa, ang daming masisave. Kahit ikaw lang mag-obey kay God, ang daming mabibless. Kasi few lang ang harvesters, daming i-harvest. Nagets nyo? So, tingnan nyo palagi ang verse para hindi kayo magkamali na parang pessimistic man ito, no? Ang daming harvest, walang harvester, konti lang. Tingnan mo rin sa kabila. That's also actually a blessing and a privilege na kahit konti lang yung harvester, konti lang yung mag-obey kay God, ang dami namang ma-harvest. Naintindihan niya? Grabe, no? Kaya wag mo talagang isipin na hindi ako worthy na magpakilala kay Jesus, baka walang maniwala. Siyempre, may magre-reject talaga sa'yo.
Pero sabi naman ni Jesus, ako yung ni-reject, hindi ikaw. Kasi ako naman ang shinare mo eh. Ito pa, isipin mo, si Jesus nga, ni-reject, ikaw pa kaya? Tapos isang rejection lang sa gospel, ayaw mo na mag-share next time. Ang dami mo na agad sasabihin, Lord, sabi ko naman sa iyo, hindi ko kaya mag-share ng gospel eh. Once ka pa nga lang na-reject, ganyan ka na. O ganun din sa business. Pag ni-reject ka na sa business, ayaw mo na agad. Ganun ba yun? Eh lalo na kung you're sharing the gospel, it's all about winning the soul of that person. Mas big deal dapat sa atin yun. Okay? So, dito, we can learn that all authority, meaning, narinig nyo na to pero ulitin ko ulit. His power is at work in and through us. When God sends us, His highest authority, His power is at work in and through us. Anong klase bang power meron si Jesus? Ang power na meron si Jesus is power to create. Power to create the universe. Sabi niya nga, let there be light. Okay. Lahat yun, may power siya. Nasa Bible yan na hindi lang ang Father ang nag-create. I mean, they are one. That's why Jesus is also creator. So, ganong klaseng power. And also power of the Father of raising Jesus from the dead. Kaya siya na-resurrect. So, grabing power yan. Na kahit yung namatay si Kristo sa cross, nilagay sa tomb, unstoppable pa rin. May power at work. And the same power of the resurrection of Jesus is also resurrecting in you. I mean, nasa iyo. So, ibig sabihin, kung anong namamatay sa iyo, nire-resurrect ni Jesus yan. Although lahat tayo hindi pa naka-experience ng resurrection talaga na naging glorified body na ito, flawless, mas matangkad, maybe mas pogi ako sa next life. Salamat sa Diyos. Alam mo, the resurrecting power is at work within us. Kaya sabi ni Paul, ang loob-loob natin parang gold. Ang labas parang jar na earthen jar, yung mababasaging jar. So, tayo may mga cracks tayo bilang humans. Yung ating physical, maraming imperfections. But itong sa loob natin, dahil naniwala tayo kay Jesus, merong presensya ni Christ na parang si Jesus ang gold inside a broken jar or earthen jar. Ang katawan natin napaka brittle, fragile, madaling mabasag ito. Mabilis lang masaktan. I mean, we are fragile people. But within us, the presence of God is like gold. Because the power, the presence of God is at work in us. Okay? So, kaya sabi rin ni Paul, the more I am weak, the more I can say I am strong. When I am weak, then I am strong. Ang galing na. So, when God sends us, kahit ano pang kahinaan natin, even if nag-doubt ka, the Lord will see to it that when He sends you, His power will be working in and through you. Nakita ng anak ko kung paano hinold ni Lord ang rain habang ako nagpipreach sa outreach kanina. At nang natapos na ang preaching ko sa mga tao, bumuhos ang ulan. Sabi ng anak ko, grabe si Lord. Hindi umulan habang hindi masyado bumuhos ang ulan, konti lang habang nagpipreach ka. Bumuhos after ka mag-preach pa. Gets mo? Power ni Lord yun, hindi ko power yun. Grabing miracles, no? Every week, grabing miracles sa buhay ng mga nag-serve sa Panginoon talaga. Actually, nandyan din naman yan sa mga taong hindi naniniwala. Hindi lang nila nakikita. Kaya dito sa Mark 16, ano yan? Kung babasahin natin ito, tingnan nyo. Sabi dito, another writer, kanina si Matthew, ngayon si Mark. Tingnan mo. Sabi ni Jesus dito, ang pagkalista ni Mark, go into all the world and preach the gospel to all creation. Sa lahat, walang pipiliin. Whoever believes and is baptized will be saved. Kung naniniwala siya, then magpabaptize siya. And he will be saved. But take note, na-save siya ni Jesus, hindi ng baptisan. Whoever does not believe will be condemned. And these signs or these miracles will accompany those who believe.
Klarong-klaro, ang nag-believe lang ang makakaranas ng signs and miracles and wonders. Baka nanghihinaan ka pa ng loob. Those who believe will experience signs, miracles, and amazing things from the Lord. Okay? In my name, sabi ni Jesus, my disciples will drive out demons. They will speak in new tongues para makapagsalita sila ng ibang lingwahe para maintindihan ng gospel. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on the sick and they will get well. Now, Pastor, i-clarify natin to. Bakit sila mag-pick ng snakes kung pwede namang iwasan? Ang context nito, ang mga Kristiyano noon nilalagay sa mga pit na merong snakes or sa mga sako na meron snakes. Ang sako nila noon, goat skin or animal skin. Hindi ka makakalabas. Lalagyan ng snake, but they will just pick it up and throw it. Bakit sila kailangan i-protect ni Lord? Kasi para mag-spread ang gospel. Intindihan nyo? Huwag nyo interpret yung verse na to na parang nagpapakitang gilas yung disciples. Na parang nagsisirkos. O, tingnan nyo, hindi ako kakagatin ng cobra. Hindi yon. Ang konteksto nito, gusto silang patayin ng mga taong hindi naniniwala kay Jesus. Nilalagay sila sa mga hukay na mayroong snakes hanggang mamatay. Yung iba hindi namamatay, yung iba namamatay. Pero yung si Lord, powerful siya na mini-make sure niya meron pa ring matitira para mag-spread ang gospel. Gets niya? Kaya nga, they will pick up snakes. They will drink deadly poison. Sa tingin nyo, kung nasa tamang pag-iisip sila, they will drink poison? No! But those enemies nila na traidor, papainumin sila tubig pero may poison pala. Gets nyo? Ganun naman yung demonyo eh. Traidor yan eh. So ganun din naman yung mga taong nagpapagamit sa demonyo. Poison pala yung papainom sa kanila. Or pwede rin pipilitin silang uminom ng poison. Diba? So, but the Lord said, they will not die. Bakit? Anong konteksto? Gusto pang mag-spread ni Lord ang gospel. Yan ang konteksto ha. Hindi ko sinasabi na pag Kristiyano ka na, so matulog kang kasama ang sawa at ang cobra. Hindi yon ang interpretation na. That's a wrong context and wrong interpretation. At ito rin sinabi, tonight, iinom ka ng poison. Again, disclaimer, hindi yan ang ibig sabihin ng Bible. Ang konteksto nito, pinapatay ang mga Kristiyano, pero hindi sila tatablan. Kasi may plano pa ang Panginoon. So disclaimer ulit, hindi ko sinabi pag Kristiyano ka, hindi ka tatabla ng poison. I-try mo. Hindi ko sinabing i-try mo. Ha? Disclaimer lang natin para maintindihan nyo ang totoong interpretation. Now, itong maganda. They will place their hands on the sick people and they will get well. Yung may mga sakit. Grabe ang power ni Lord. So, after the Lord Jesus has spoken to them, He was taken up to heaven, nag-ascend na siya, and He sat at the right hand of God. Ang sat at the right hand of God, ang meaning nun, to be in the right hand of the Father means you are the highest authority and you have the name above all names. Yan ang ibig sabihin ng sat of the right hand of the Father. Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed His word, yung pinipreach nila, by the signs. So habang nag-preach sila, meron ding miracle para i-confirm talaga ni Lord that I am with them and my power is at work in and through their lives. Ang galing, no? So ito ang mga blessing ng mga believers na magtitiwala sa Diyos. Kaya nga, it's an invitation to us. Have you accepted Jesus? Maybe ang sagot mo sa akin, Pastor, yes, nagsisimba na ako ng matagal na. Again, that's not the basis of being saved. Okay? Being saved is believing in Jesus and receiving Him as your Lord and Savior. Okay? Ganun ang pagiging saved ha. Yung talagang merong commitment, merong belief kay Jesus. Yung faith mo na kay Jesus. Okay? Next. So what can we learn pa? God's power is at work. So how can we know God's power is at work in and through us? Paano natin malalaman? Yun na yun.
May miracles. May miracles araw-araw. Kaya nga, no, every time si Lawrence magsabi, grateful Genesis, baka nahirapan ka mag-isip. Alam mo, the Lord has plenty of miracles every day. Nabubulag lang tayo sa mga nangyayari sa paligid. Nakafocus tayo sa problema, hindi yon sa kung anong ginagawa ni Lord. Minsan nga, binibless na tayo ni Lord Hindi pa tayo makapagpasalamat. Kasi bakit? Anong reason? May iba kang tinitingnan. Iba yung expectation mo na gawin ni Lord. Hindi mo na-realize na ang ginagawa na ni Lord sa'yo, blessing na malaki na yon. No? Blessing na yon. Nagising ka ngayon, nandito ka, kausap kita, nakikinig ka, blessing na yon. Kasi minsan hindi tayo nagpapasalamat. Bakit? Ang tinitingnan natin, hindi pa kasi dumating yung pinagpipray ko, Lord Hindi mo na ako mag-thank you. No? We're so engrossed to other things and other expectations na hindi naman yon gagawin ni Lord sa ating buhay. Or baka hindi nga talaga para sa atin. No, parang ganito lang yan Binigyan ka na, bigyan ako ni Ma'am Joanna ng cake. Hindi ako magpapasalamat kasi ang gusto kong cake iba. Ibang brand. Ganon tayo Hindi tayo thankful kasi binigyan na nga tayo, iba pa yung gusto, iba pa yung tinitingnan natin. Kaya hindi tayo thankful. Ang dami ng ginagawa ni Lord sa buhay natin pero iba pa yung expectation natin. Binigyan ka lang ng blessing, hindi ka pa rin hindi ka pa rin thank you kasi ayoko red ribbon lang. Gusto ko yung sikat. Ano bang sikat? Ano bang sikat na cake? Mahal na po ang red ribbon. Yung iba ayaw nun. Anong sikat na cake? Hindi ko makita yung comment ng iba. Contis. Yung mga ganon, di ba? Yung nila, mango nila, no? Again, wag tayong ganon Sometimes di na tayo nagpapasalamat kasi iba yung tinitingnan natin. Binigyan ka na nga nasa kamay mo na or humihinga ka na nga, hindi ka pa nagpapasalamat, no? Okay. So God's work, God's power is at work. That's the first. Number 2, God sends us His promise. When God sends us, His promise assures us and fortifies us. Pag sinabing fortifies us, pinapatatag pa tayo ni Jesus. Okay, ano bang promise ni Jesus? Saan ba yun galing? And sabi niya, and surely I am with you always till the very end of age. Hanggang matapos ang mundo. Kasi merong new earth at new heaven So, ang ganda ng promise ni Lord. Sasamahan tayo hanggang dulo. Okay, maraming tao nagpa-promise na nandyan para sa atin. Pero sa totoo lang, marami ring lilisan. Maraming lilisan. Sasamahan ka pag masaya. Pag hindi na masaya, hindi ka na sasamahan. Pero may good news ako sa iyo. Promise ni Lord, ang presensya niya kasama mo. Wow. Now, ngayon, gaano kahalaga, gaano ka-vital ang promises ni Lord sa ating buhay? Alam nyo, sobrang vital, sobrang halaga. Ang promise ay parang hindi lang siya ma-excite ka kasi nag-promise si Lord sa'yo. Ito ay nagpapalakas pa sa'yo. Na sobrang daming mong pinagdaanan sa buhay pero pag naalala mong kasama mo ang Diyos, ini-embrace ka niya, ginaguide ka pa rin niya, iniingatan ka pa rin niya. Binibigyan ka niya ng opportunities umangat sa buhay. Pero hindi yon ang pinaka-bonus yung umangat sa buhay. Hindi yon. Ang pinaka-bonus is yung kasama mo ang presensya ng Diyos. Huwag ka masilaw sa mga opportunities. Mamangha ka na kasama mo ang Diyos na nagbibigay ng maraming opportunities. Okay? So, last na. When God sends us, kanina, His power is at work. His promise assures us na nandyan talaga siya at nagpapatibay yan sa atin. And lastly, when God sends us His presence. Kaya
Power, promise, presence. His presence through the Holy Spirit is with us always until the end of time. Now, nandyan yan, no? Surely I am with you always till the end of time. Ang galing. Now, what can we learn? How significant is the abiding presence of God in our lives? Gaano kahalaga na ang presensya ni Lord na sa atin? Ito yon. Number 1. God's abiding presence empowers us to make disciples. Kaya tayo nakaka-make disciples dahil yon sa power ni Lord. Kung wala ang power ni Lord, wala talaga. Hindi ka talaga maka-make disciples. Pwedeng maging influencer ka, milyon-milyon yung followers mo, no? Sa TikTok, sa IG, pero nabago ba buhay nila? Yon, galing sa Panginoon ang empowerment para mabago sila ni Lord. Gamit ikaw. Okay? So, yun Tapos, ano pa? Pag ang presensya ni Lord na sa'yo, God's abiding presence makes us bear lasting fruits. Sabi niya sa John 15, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and my words remain in you, you will bear much fruit. Pag sinabi kong fruit, hindi ito fruit ng pinaghirapan mo lang. Yung sa trabaho, sa negosyo, nag-bear fruit. That's little things lang yun. Kasi worldly things lang yun eh. Ang pinag-usapang lasting fruits dito, yung mga eternal fruits. Yung mga peace ni Lord na hindi kayang bilhin ng pera, yung nagbibigay linaw sa ating kaisipan at puso, magaan ang puso. Yan. Yung ano pa, yung ang pag-ibig ng Diyos, ang awa ng Diyos everyday, ang katapatan ng Diyos sa atin kahit di tayo matapat sa Kanya, hindi nagmamaliw yun. Yun yung mga lasting fruits. Yung mga fruits na mag-count sa heaven, yung mga good works na merong impact doon sa kabilang buhay pag namatay na tayo. Kasi pag save ka na, nasa book of life na pangalan mo, naniwala ka kay Jesus. Dahil na-save ka na, nag-serve ka, nasa book of deeds naman lahat ng ginagawa mo. Yun yung lasting fruits. Okay? So hindi siya basically dito lang sa lupa. No? Bonus na lang yung sa lupa. Mga yan, temporary lang yung nasa lupa. Okay, God's abiding presence brings peace. Ito, palagi ako dito. Ang peace of God is very important. Na it even brings health sa atin. It clarifies our hearts and minds and protects our hearts and minds from anxiety. Peace of God yun. Okay, anxiety is it's about worried ka sa future. Ang dami mong iniisip, di mo alam ano yung uunahin mo. Ang dami mong pinoproblema sa future, nakalimutan mo yung present blessings of God. Hindi mo na-appreciate. Kaya hindi ka nagpapasalamat. Kasi na-worried ka na sa future eh. Okay? So, ganun yun peace of God. Yun yung susi doon. And also, God's abiding presence leaves lasting impact sa atin. Pag sinabing lasting impact, once na sa Panginoon ka na, forever ka nang saved. Pero kung nagkunwari ka lang magpunta sa church, palagi kang nasa church, pero wala ka namang relasyon sa Diyos, di ka naman nag-believe kay Jesus, then still, until today, you have no salvation. Walang bearing yun. If you want God to have lasting impact on your life, in your life, and through your life, no? Maniwala ka sa Kanya today. Ang maganda pa nito, ang lasting impact mo sa buhay mo, magkaroon ka rin ng lasting impact sa iba. Ganon ang totoong Kristiyano. And also, tingnan nyo, nagiging acronym na naman. God's abiding presence enables us to endure, to persevere until the end. Yan talaga. Hindi pera ang magpapa-endure sa'yo. It's the Holy Spirit of God in you. And lastly, God's abiding presence moves us forward. Ito yung totoong prosperity. Ang meaning ng prosperity, moving forward. So, ibig sabihin, the Lord's presence moves you forward so that as you move forward in life, nakaalis ka na sa past
depression, sa past failures, sa past old life and sinful life. Nakaalis ka na eh. Moving forward na. Now, God is with you and so the gospel spread because you are moving forward. Mas dumadami na ang nakakarinig ng gospel after the fall, after a painful experience in your life, because of the Lord's grace in your life, after healing and recovering from your deep trauma or deep wounds, will be a widened influence for the gospel of God. Baka nagtatanong kayo, si Pastor Ralph, bakit kaya siya nakaka-share sa Panginoon at maraming na naniniwala? Hindi ako yon. Presence ni Jesus yon. At feeling niyo siguro, si Pastor Ralph, parang parang talagang feeling ko si Pastor Ralph okay talaga. Hindi ako okay noon. I'm also a sinner saved by grace. I am a gambler actually in my past life as a young person. Gusto ko palaging may namamatay para pupunta ako doon para magtong-its. But binago ako ni Lord. And ang dami ko ring ups and downs. Pero nung gumaling ako sa aking pain and sa aking mga wounds na hindi nakikita ng tao, lumalim din ang aking relasyon sa Diyos sa tulong ng Banal na Espiritu at ang influence ko, pinalawak din ng Diyos. Hindi yun ako. It's the grace and the presence of God in me. At ito pa, when you are moving forward, malalaman mo, you became more like Jesus. Christ-likeness, Christ character. Yun ka na. After a downfall, after a messed up life, a painful experience, when you recover from that, the Lord will use your testimony to be a hope to others as well who are in darkness. Nakita niyo ang word emblem. Ibig sabihin ng emblem, parang representation, parang trademark, parang sing-sing ng hari, or parang stamp sa mga letters noon. Ang letters noon, mabubuksan mo lang pag binasag mo yung nakadikit na candle or wax. Pero may emblem ng hari. May trademark. Parang pirma. Noon nga, dugo eh. Pag natuyo ang dugo, hindi mo mabubuksan yung letter. Emblem tawag doon. Nakita niyo yung parang brown na may handle katabi ng kutsara. Emblem yan. Ginaganon niya, no? Mainit na wax or candle na tinunaw. Pag ganon, nandun yung emblem. Sa Christian life natin, malalaman mo rin ang Holy Spirit, ang abiding presence na sa'yo kasi nandito lahat yon. Empowerment, lasting fruits, peace, impact, persevering, and moving forward. Ganon ang buhay Kristiyano sa Panginoon. At if you move forward, if you are being sent by God, yun ang good news sa atin. Again, sabi ni Lord, go into all the world, preach the gospel, even if it will cost you your life, like that missionary who died after 35 years of ministry sa isang tribe, kasama ng ibang missionaries. And sabi dito, after you preach the gospel, whoever believes is baptized and will be saved. If you really believe in the Lord, then be baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. The Lord will work with you. Hindi lang to sa disciples, even with you. If you are being sent by God, there will be signs and miracles that the Lord will confirm in your life. Mako-confirm na totoong Kristiyano ka at yung power ng Word ni God na sa iyo at work ang presence ni God because He will allow you to experience miracle after miracle. Grace upon grace. Blessing upon blessing. Victory upon victory, healing upon healing, wisdom upon wisdom, breakthrough upon breakthrough. May you continue to obey God, to be sent by Him, and to share the gospel to others also. Thank you so much sa inyong mga time. God bless you all. Thank you, Lord. Grabe yan. Thank you, Lord. Ang ganda ng message ngayon, ano?
And kanina nga, habang dinidiscuss ni Paz, no, naalala ko yung nakapanood ko sa sa TikTok din kanina, no, yung about influence. Kasi dumaan sa feed ko si Brother Bo. Si Brother Bo Sanchez. Nasabi niya, I'm a celebrity preacher na. Kasi anywhere I go, selfie po tayo, selfie po tayo, selfie po tayo, no? Na I have to remind myself, sabi niya, each and every time na I'm not doing this for influence, but I'm sharing the gospel of God. No? Kumbaga tama to harvest. To harvest. Naalala ko lang, ang ganda. Kasi, alam mo, tama no? Na in this age and time na there's full of, kumbaga parang ang artista nga, hindi na masyadong, alam mo yun, artista ka? Oh. Pero parang kahit sino pwede na mag-artista no? Dahil sa social media, no? Pero tama how are you using that influence, no? Na kahit anong millions, thousands of followers na meron ka, how are you using that influence? 'Di ba? It's not about money, but how you bring that certain influence sa lahat ng naka-follow sa'yo. Kasi, ako, kinikilig lang ako, no, dun sa isang part na, nakakilig lahat. Pero, ang pinaka nakakilig dun na, yung sinabi ni Lord na, I am with you always, even to the end of age. Grabe, no? Yun talaga. Na pinadala niya yung mga disciples niya, of course, with the mission to fulfill, but, hindi nila gagawin mag-isa. No? Na the promise of His constant presence. Constant. Di ba? Ibig sabihin, lagi. Di ba? Walang mintis. Constant presence, no? Na more than enough para wag kang mangamba at hindi mo talaga siya gagawin mag-isa dahil i-guide ka niya. Di ba? Talagang another testament of blessing in obedience, no? Galing, galing. Making disciples of all nations. Ang ganda, no? Na I really love na paano ginamit ni Lord every time dun sa mga sentences na yun, yung always. Diba? Always. Galing, no? Ibig sabihin, bawat oras, bawat araw, bawat linggo, bawat buwan. Kung paliliitin pa natin yon, bawat minuto, bawat segundo. Always. Ganon. Ganon katindi, no? Sa pang-araw-araw na habang buhay ka. If tatanggapin mo si Jesus ngayon. 'Di ba? And of course, yung pinaka-presence ni Lord, it's a privilege. 'Di ba? It's a privilege. Biruin mo na kung ikaw tinanggap mo na ngayon si Jesus Christ and you're fulfilling the mission, you're honoring Him, you're making disciples, and right now you have the privilege na samahan ka niya. Kaya nga sabi ko kanina, di ba, na alam mo yon, each one of us really matters to God. Na this is an invitation, sabi nga ni Pastor, no? Na what an amazing God na gustong-gusto niyang nai-involve siya sa'yo. Nai-involve siya sa buhay mo ngayon. Diba? Ganun nakakakilig yun. Na grabe yung privilege na binigay ni Jesus sa atin. Na, alam mo yun, hand in hand. Parang ano yun kung paano natin binabanggit at sinasabi, binibuild up yung owners ng company. Na, what an honor and privilege na maturuan kasi hindi lahat ng bilyonaryo makakatabi mo, matuturuan ka, at alam mo yon, yung mga taong mahirap i-reach sa labas dito, nakakwentuhan mo, ganun din kay Lord Lalo na pag tinanggap mo siya, no? Na yung hindi na tao, na yung mga bagay na hindi mo maisip, yung mga bagay na hindi mo alam na kaya mo abutin,
kasama mo lang pala palagi. Grabe, no? Ang galing, no? Tama talaga. 'Di ba? We are God's fellow workers nga daw. Because Jesus promised na I am with you always. Always. Galing! No? Kaya talaga, talagang we serve. Tama talaga eh. Many are called, but few are, sabi ko nga, chinat ko nga kanina, no? Na bakit nga ba few? Kasi few are willing. Tinawag ka rin naman eh. Wala naman, lahat naman tinawag eh. Yun nga lang, choosy ka kasi. Ayaw mo mag-serve. Di ba? So, let's work for Jesus, no? Let's work for Jesus. Kasi, if it's already a privilege, guys, His presence means protection. Kasi ibig sabihin, hindi ka nawawala sa paningin niya. No, sabi nga ni GM, hindi ka nawawala sa PAR, sa Philippine Area of Responsibilities. Lagi ka nasa radar. Lagi ka, nasa supervision ka niya. No? His presence means power. Because as we fulfill His greatest command, we're working in His name. Diba? His presence means peace. Because it always reminds us na the church belongs to Jesus. No? Na it's His church, it's His work, it's His ministry. No? Na, bakit ka pa mangangamba? Diba? Kaya ako kinikilig doon. No? Na nung sinabi niya na, I will be with you. Diba? You may add what you will to protect you, to direct you, to comfort you, to carry on the work of grace in you. No? Na in the end, to crown you with immortality and glory. All this and more is included in the promise. Ay, grabe talaga. Ganda. Ayun lang para sa akin. Thank you so much. Sino pa gusto mag-share? And ako na yun. Yun. Ang boses ko during. Medyo hindi ko nabutan yung pinaka mga first parts ng ano ba yun? Nabisi ako dun sa, wala talagang excuse eh, di ba? Nabisi ako dun sa, na-late yung webinar kanina. But it's still, ang tawag dito, we should still be thankful na may mga ganong bagay talaga na binibigay rin para mas maging madali yung mga buhay-buhay, di ba? Anyways, no, regarding dun sa sharing or yung kumbaga topic natin for today, sobrang relate ako dyan kasi, di ba, maraming beses naman sinasabi ko po sa inyo na yan talaga yung isang kailangan i-improve sa akin and I believe to all of us na yung we should be always present na nandyan at least physically to attend yung mga worship or services. And ako sa Jelaw, sobrang busy natin. Sometimes this kind of part, we really forget. And praise God, we have this kind of fellowship. And alam mo yun, spiritual gathering. Kasi kung hindi to nangyayari, I believe, merong missing link or part sa amin na hindi talaga makakonect directly sa Kanya. And maraming times kasi na, alam mo yun, lahat naman ng grace na nanggagaling at ibinibigay na favors ni Lord is galing sa Kanya. It's the blessor, pero it's actually, na siya madalas, na huli. So, isa ako dun sa mga tinamaan sa pool, di ba? And there are things na I can say, no, sa lahat ng nandito and sa viewers also na lagi rin ako nakatingin dati sa mga bagay na ibibigay ni Lord sa akin rather than sa naibigay na niya or yung mga little things na akala natin is wala lang pero ibinibigay pala sa atin. When I learn how to remove that kind of things, yung parang sometimes you feel entitled and you deserve some things. Alam mo, very, very, very timely yung training na buong araw namin, no, Gia Lawrence, kahapon. Kasi it's also a reminder for us to always be humble and remain humble at all times. And yun lang din naman yung gusto ni Lord sa atin, di ba? Na we don't boast, we remain humble, we remain, alam mo yun, a giver also. Meron akong nabasang
yung pinaka-ano kahapon, nakita ko na yung pangalan nung Bible verse. Ano ata yun, no? Ephesians ba yun, Jelaw, yung kahapon? Ano yun? Pinost ko yun eh, saglit lang. Sobrang ganda. The humility and fear of the Lord lead to riches, honor, and long life. Ano nga yun? It's Proverbs pala, sorry. 22:4. Sobrang ganda niyan. As in, kasi there are times also in life that, sabi rin to ni GM sa amin, no, nung nandun kami sa Dubai, there are times sometimes if you are the one na parang nakapag-create ng isang situation or you're the reason why behind a success of someone, sometimes gusto mo ma-recognize ka rin, di ba? And there are feelings na gano'n na parang for example, ako naman yung dahilan kung bakit nanalo na Miss Universe yan eh. Ako naman yung naging dahilan kung bakit nandyan siya sa TV. Alam mo yun, those are the things na hindi naman na hinihingi pero sometimes since we are entitled and we're feeling entitled, yun yung lumalabas naturally. So, alam mo, talaga buti na lang talaga may mga ganitong klaseng fellowship and also meron din ganong klaseng training na ino-honor din si Lord sa Eralista. That's one of the things talaga that I really appreciate kasi if didn't happen or hindi siya nangyari, I believe may mga point in life pa rin ako na, alam mo yun, I want to be entitled also, siguro, sa part ko. Lalo na nung mga panahon na you're down. Kasi sometimes, love na love ko masyado ng evil kapag well, the Lord is there, no, with you sa mga taong broken-hearted. Pero, mas malapit ka naman ngayon sa mga temptation kasi you can really decide not so good or hindi okay kapag kinain ka na niya nung nasa baba, 'di ba? Or yung evil. Pero above all alam mo, I'm really blessed kasi bakit? Minsan yung may mga grace na hindi mo na hinihingi pero binibigay pa ni Lord. That's too much. Yun yung sinasabi na pag-usapan natin last time. That is also, I can correlate dito sa topic natin today. And those are the things na I'm really, really grateful for. Kasi above all, we have to be always grateful in little things. Yung mga bagay na hindi ibinibigay sa'yo, there could be a meaning also. Hindi naman ibig sabihin hindi na nangyari sa'yo. It doesn't mean it's not happening at all or hindi siya nangyayari. Or walang binibigay na mas okay para sa'yo. So, sobrang nakaka-heartfelt lang. And I really wanted to go back and rewatch this again. Oo. Nung last week, Jill Lawrence, may sinendan ako nung ating fellowship. She really appreciates. She's actually a mom. She's my franchisee. She's a mom. We are sobrang kami, tawag dito, strangers at all. And she's battling with some, alam mo yun, issues in her life. And when she watched yung last topic natin last week, sobrang appreciated niya talaga. So sabi ko, this kind of fellowship that we have, hindi man siya yung kasing, alam mo yun, physically talaga, but then mentally lahat. Sobrang sarap magsimula ng linggo with all of us, with all of you guys. So, God bless us all and let's continue to honor God. Ayan. Thank you po, Pas Jelaw. Praise God. Panoorin mo nga lang yung buong YouTube nito kahit buong taong ka pa mag-spiritual gathering. Alam mo, Jelaw, di ba hinihingi ko sa'yo? Ah. Sabi ko, asan ba yun? Tapos naalala ko, kaya nga, buti na lang, eto may sasabihin ako sa'yo. Alam mo ba na pag pinindot mo lang yung LAW, nasa search engine ka na. Wow. Talaga ba? Ito sa'yo, paggulat ko lo, search engine niya, kasi parang titignan ko lang yung video mo. Tapos parang kinatok siguro ako ni Lord. Di ba sabi mo hingin mo yung link? Ay, hingin mo yung link. Oo, naka-public kasi yan lahat sa YouTube eh. Lahat ng sessions natin. Yung LAW. Ito, tinan mo, ayun na. Ibang to eh. I cannot share. Tinan mo, I'm using different engine. Nakaka-bless to kasi yan. Ayan o, ito, Jella. Nakita mo?
Oh. Di ba? So, when you search your own, di ba? Kita mo dyan, nandyan. Oo nga, Wala. no? Amazing. Grabe. Ayun, praise God, ano? Tama. Galing. Yeah, keep sharing this link, no? Grabe. Totoo yan, ilang taon na nire-record ni Lawrence to, kahit 2 taon pa, pwede Galing ka. nga eh. Yan. Ano gawin sa YouTube? 52 weeks sa isang taon. Minsan, nakaka-50 videos pa lang isang taon natin, Lawrence. Or 40. Yes. Talaga masusupply yung ilang taon mo nito, no? Anyway, may share din ako sa chat nyo, Psalm 37:23, yung always mo na yan, Lawrence. Always. Pag The Lord nawa mo, the Lord directs the steps of the godly. Ibig sabihin yung mga anak niya, He directs your steps. Lahat ng ginagawa mo, feeling mo minsan, di man to, parang hindi maganda. If the Lord directs you, just trust Him. Tapos ito pa, He delights in every detail of their lives. Lahat ng detalye ng buhay mo, emosyon, financial, health, psychological, spiritual, relational, society, community, family life. He delights in every detail of their life. Sino yan sila? The children of God, those who believe in Jesus Christ. Dinadirect ka na sa bawat step, nadidelight pa si Lord sa bawat details ng buhay mo. Na kaya nga minsan when we bring our prayers to God, na minsan parang feeling na, ano ba itong dinadala kong panalangin or prayer request kay Lord? Parang ang bata ko naman. Parang baka hindi na kailangan ito ipapray. Hindi. He delights in every details of your life. Kahit mga maliliit na, seemingly maliit na problema mo, dalhin mo because He delights in every detail of their lives. So the Lord directs your steps, and actually, kung babasahin mo sa kabilang dako naman, even the Lord directs your stops. Sabi ko sa inyo, pag binasa yung Bible, kabilaan. Okay? Ibig sabihin, tingnan nyo ang dalawang anggulo. He directs your steps, even your stops. Kung bakit ka hininto ni Lord, it's for your own protection. Okay? Sige, so thank you so much. Let's pray na. So, let's pray. Panginoon, salamat po for today sa mga nag-attend dito sa Zoom at sa nanood sa Facebook Live at sa mga manonood pa sa link na ito ni Lawrence. Salamat dahil open ito sa lahat, makakarinig ang lahat at ang mga kailangan ng mensahe mo, this will be a good help for them as well, or at least dito makaka-serve kami sa kanila by showing this link, sharing this link, Lord. Because we believe every word you say, every word that's been spoken for your glory and for your honor, every promises we tackle here and we discuss here from the Word of God, every rebuke, every learning, every instruction and reflections, and even every correction ay napakahalaga for us to hear and for us to be growing in our faith in you. Lord, salamat sa lahat na talagang may uhaw sa salita mo. I pray na empower mo kami na hindi lang kami tagapakinig, kundi empower us to go and make disciples sa aming bahay, sa aming mga kasamaan sa trabaho, kasamaan sa negosyo, kung saan man kami dinadala mo, Lord, use us to become a light and a salt to the world. Now, I will declare this benediction and blessing to all, that may the Father, His love embrace you, and the grace of Jesus Christ make you strong even in your lowest point. The grace of Jesus Christ see you through in all seasons of life. And the abiding presence of the Holy Spirit will be with you always. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, God bless you all. Amen and amen. Picture muna.